Hindi na dapat pakikialaman kung sinong tao na nanonood lang, na hindi naman namin nakakasama, na hindi naman nila alam kung ano ang mga aming pinagdadaanan, di ba? Kaya sa mga taong nanghuhusga dyan, both side, sa kanila man o sa amin, please, kahit pa kaibigan ko kayo, kahit pa kung sino kayo, kahit pa kamag-anak ko kayo, nasisirain nyo ang ibang mga mahal ko sa buhay, na mga nagiging parte ng aking buhay, please stop, itigil po natin to, diba? Dahil ako, syempre nagkakaproblema talaga kami nila kuya, pero kami lang din ang makakalutas ng problemang yun. Hindi. Finally, Mr. Dindo Caraig abay nagsalita na at binasag na ang kanyang katahimikan patungkol sa mga issue na patuloy na pinag-uusapan ngayon at nagsisirculate na mga issue patungkol sa kanilang dalawa ni Analeng. Dito po sa kanya pong latest live ngayong araw ay nilinaw niya na may mga problema at may mga personal problem siyang kinaharap ngayon at kitang-kita sa mga mata ni Dindo Caraig na sobrang stress na po siya sa lahat ng kanya mga nababasa at nababalitaan. Mga kaibigan ko na kami na lang dapat din ang magkaintindihan at magkaunawan at kami lang nakakaalam kung ano po yung mga problema. Parang may mga ganong bagay, di ba, na hindi na dapat sabihin pa. At saka yung mga pribadong mga usapan na dapat sa amin lang hindi na pinapakita sa kahit sinong tao para lang patunayan at para lang ipakita na tama ka, di ba? At paulit-ulit na binabanggit ni Dindo Caraig na talagang nagkakaproblema nga sila na bagay na taliwas sa sinasabi ngayon ni Jovan sa kanyang live kagabi. Sinabi niya na wala daw silang problema nitong si Dindo at magkasundo naman daw ang dalawang magkabilang panig. Pero sa kanyang live ay hindi niya man sinabi ng tahasan kung ano ba talaga yung conflict between them, between Analeng and Dindo sa team nila. Pero makikita mo sa mga mata ni Dindo talagang meron po siyang dinadalang problema na hindi niya kayang i-share sa publiko dahil magiging tampulan na naman ito ng issue. So sa pamamagitan nga nito ay wala siyang dinadrop na any names dito po sa kanyang statement. Anong gusto mong gawin at kung anong nararamdaman mo, di ba? Kundi ang sarili mo lang, di ba? Ganon. At merong mga problema na hindi nyo na dapat malaman na kami lang dapat din ang magkakaroon ng solusyon at gagawa ng paraan kung paano ito masusolusyonan. Pero tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng tampo, nakakaramdam tayo ng sakit, kirot sa ating puso, pero mananaig pa rin yung mga napagsamahan. Mananaig pa. Sa mga statement nga na binitawan nitong si Mr. Dindo Caraig, sinasabi niyang meron siyang sama ng loob at meron siyang tampo, no, na hindi niya po binabanggit dito po sa kanyang live. At kaya po talagang hindi natin masisisi ang ilang mga fan na magtanong kung ano na nga ba, no, at ano na nga ba talaga ang nagaganap. Kasi sa mga nakikita natin sa mga statement ni Dindo Caraig ngayon, ito po yung nagpapahiwatig that there's something wrong between them, pero hindi nila maamin sa publiko. Pero sabi po ni Dindo, mas gustuhin daw di umano niya na sila na lang ang mag-ayos sa problemang ito. Ito papanoorin natin. Mananaig pa rin yung mga magagandang nangyari sa iyong buhay, nakasama mo yung mga tao at mga kaibigan mo, diba? Na hindi na. Pero base po sa kanyang statement na despite of all pain at sa lahat ng mga tampo at sa lahat ng mga misunderstanding nila, ay pinipili niya pa rin talagang unawain dahil tinitignan niya yung kanilang pinagsamahan bilang magkakaibigan. Ito po yung kanyang mariing statement sa kanyang live. Narito pa, panoorin natin. Diba? Kaya kayo na mga nandiyan ang huhusga sa amin, sa akin, sa ibang tao, itigil natin to na parang alam niyo yung mga nangyayari at mga galawan ng ibang tao, diba? Kayo lang iparang mga chismosa. Nagsisimula yan sa mga GC, nagsisimula yan sa kung ano-ano, nakaka-stress na, diba? Huwag nating hayaan na may isang tao na sumuko, hindi maipaglalaban, parang ganun. Pero sinabi niya dito na nagsimula ang mga issue sa kanilang mga kinabibilangang GC kung saan kabilang po sila. So isa yan sa mga dahilan ng kanilang misunderstanding at ng mga issue kasi sa simpleng bagay lamang ay parang yun yung nagiging dahilan kung bakit po hanggang sa ngayon talagang sobrang nalulungkot at talagang hinahanap-hanap po sila ng mga fans. Pero meron naman pong ipinangako si Dindo sa kanya pong sinabi na talagang magpapagaan sa kalooban ng mga Lindo fans. Panoorin natin ito. Parang ganun. Pero alam nyo ako, kasi pag ako nagmahal talaga, grabe. Kahit mga malalapit pa sa akin, parang kinakancel ko yan basta sa taong mahal ko. Ganun ako katangang magmahal.
Diba? Pero Sinabi ni Mr. Dindo Caraig sa kanyang live na willing siyang ipaglaban at talagang ipakita po dito kay Annalyn kung gaano niya po pinaglalaban at patuloy na lumalaban para po dito sa kanyang babaeng pinipili ngayon. At abay mababawi na ang kanyang anak mula sa kanyang ex-partner or ex-boyfriend na si XB. And Annalyn nagpaliwanag patungkol sa isang live video nila ni Anino na isa sa number 1 na bashers ni Dindo. Pero bago yan, panoorin po muna natin ang short video clip na ito. Ayan, kasi guys, hindi na rin, yung nagbabantay kasi ng ex-wife niya, ex-wife ba, ex-husband niya, may ginagawa din na ibang nagbablog din yata something. Tawag dito, tapos ito naman yung ate pumunta rito tsaka yung nanay. Ngayon, baka magtatrabaho na daw sila, then bibigay na sa amin yung bata, kami na daw mag-aalaga. Pero hindi pa naman daw sa ngayon. Pag naano lang daw siya sa trabaho, at least kasama mo na yung baby mo. At least kasama ko na yung baby ko. Ano yung sinasabi mo kanina? About sa ano? Isang napakagandang balita nga ang natanggap ni Annalyn na naging dahilan para talagang sumaya siya kagabi sa kanilang live ni Joban. Kasi binalita po nila na parang ibinibigay or pinagkakatiwala na ng pamilya ni XB at yung tagapangalaga ng anak nito dito kay Annalyn, yung kanyang anak, dahil po according to them na magtatrabaho na daw yung nag-aalaga dito sa anak niya. So dalawang kamay na open arms na tinanggap ni Annalyn ang mga planong ito kung saan tuwang-tuwa siya dahil finally ay makakasama niya na nga ang kanyang anak. Matatandaan po natin na isa sa mga kadahilanan kung bakit kahit gusto niya makasama yung kanyang anak ay pinipigilan po ito ni XB at ng pamilya at mga magulang ni XB dahil gusto nilang kapiling nila yung or nasa kanila yung bata dahil kung si Annalyn ang nagpo-provide para sa kanilang anak. Ito pa panoorin natin. Uwi ka daw? Ay, hindi. Oo nga, yun nga guys, sinabi ko sa inyo. Pag umuwi ako, kasi pag umuwi ako sa mga kuya ko, sa mga kapatid ko, ano naman yun, anak ko. Siyempre, may anak ako dito sa Marikina. Tapos, ayaw ko naman po talaga po ako. Uwi, basta-basta na pag pinangarap ko na pangarap ko sa buhay ko. Kasi po, may anak ako. Kasi yun ang naalala ko. Ngayon, hindi lang to ngayon nandun ako sa Bicol. Tapos, oo, tama, ito. Nandun ako sila kay kuya ko. Tapos, mamaya, siyempre, maalala ko yung anak ko. O, diba? Tapos, mabuti yung kasama mo na anak ko papunta sa Bicol. Gusto mo ba kasama mo yung anak mo? Gusto ko naman kasi anak ko yun eh. Tapos, mamaya kapag tapos Nilinaw din ni Miss Annalyn sa kanilang live kagabi ang kumakalat na audio video na ipinost ng isa sa mga hindi pa nakikilala na tao kung saan ay maririnig po na umiiyak si Annalyn at gusto niya nang umuwi doon sa kanyang mga kapatid sa Bicol. Pero yun nga, dahil sa mga bagay na ito, parang lumalabas na si Joban yung pumipigil kay Annalyn para po siya ay makasama niya yung kanyang mga kapamilya sa Bicol. Pero paliwanag naman ni Annalyn na during those times ay talagang po siya, nasa point of parang nasa depression area siya or parang so much emotional kaya niya nasabi yung mga bagay na yon. And sinasabi niya rin sa kanyang live na wala pa siyang balak na umuwi ng Bicol dahil gusto niya pa po na gumanda yung kanyang buhay sa piling ni Joban at the same time kailangan niya pa magtrabaho para sa kanyang anak. Binaliwanag din po niya sa video clip na ito or dito sa live na ito kung bakit po siya umakyat sa live nitong si Anino na bagay ay kinagalit ng ilang mga fan. Panoorin pa natin ito. Hindi po na hospital si Dindo. Saan po ba napulot ng maling balita? Ay, hindi po. Ayun nga, yung sino yun, yung nakyatan mo gabi. si Kuya Nino. Grabe ka naman, Kuya Nino. Oo, sabi, tapos basher daw ni Dindo yun. Kuya Nino. Bali, explain mo sa kanila. Kuya Nino, bakit? Ako kinuha si Dindo. Oo, basher. Kasi ikaw akyat ka ng akyat eh. Kasi hindi, kagabi kasi di ba nagdada ko live niya, tulog ka na. Nagdada ko live niya, sabi ko, tinitingnan ko siya, tapos binanggit yung pangalan. Sinabi ko sa kanya, Kuya. Ha? Huwag yun na po pag-usapan. Sino? Alam niyo na kung sino. Sige, okay. Sige.
Hindi kasi, yung isa Huwag niyo na po pag-usapan. Ano daw? Reviewin ko po mamaya yung live ni Kuya Aquino. Ay, ano, Anino. Dahil po sa natanong ito sa kanilang live ay nagpaliwanag nga si Annalyn na parang natutuwa po siya na pag may mga nagla-live na masasabi niyang mga supporters po nila, pero hindi po na-imagine or hindi po alam ni Annalyn na ito palang si Anino ay number 1 bashers nitong si Dindo Caraig. At ipinaliwanag niya din na isa rin sa mga rason kung bakit siya umakyat sa live nito dahil para pagsabihan nga si Anino na kung maaari ay tigilan na nito at wag nang pag-usapan pa si Dindo. Hindi man po maibahagi ni Annalyn yung kanyang tunay or saloobin patungkol sa mga bagay na ito. Naramdaman ko yung sincerity niya sa pagsasabi at pagtatanggol niya kay Dindo Caraig. At base rin po sa live nila kagabi ay sinabi nga ni Kuya Joban na sila daw ang nag-aantay dito kay Dindo dahil marami ngang mga errands, maraming schedules at marami pong ginagawa si Dindo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito makapunta kila Joban. Pero lagi po nilang ipinapaalala sa mga fan na talagang sobrang busy lang talaga itong si Dindo kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagkikita ni Annalyn. Sabi pa nga ni Joban na sana raw ay mag-antay ang ilan sa mga Lindo fans dahil darating din daw ang request ng ilang mga Lindo fans. Pero ang tanong kasi ng ilan, may Lindo fans or may Lindo pa rin ba talaga? Kasi hanggang sa ngayon parang puro plano lang at puro mga pangako ang binibitawan nila, pero hanggang sa ngayon wala pa rin pong nagaganap. Pero bilang isang legit na fan, kailangan po kasi talaga mag-antay lang tayo at unawain natin na may kanya-kanya silang buhay. Don na kaibigan ni Dindo Caraig, nakasama niya sa kanyang team, abay nagsalita na patungkol sa issue ni Annalyn at ni Dindo. Panoorin natin ito. Kuya Dindo po kasi parang mabilis po yan kami sa tao. Talaga pong namimiss Kilala mo din yan dahil August yan, my God. Ganun ang mga ugali ng August. Kaso po, may mga Leo. may mga ano lang po talaga, Ilapit mo yung mic. may mga hadlang lang po para hindi sila maging ayos, ganun po. Lumalabo po dahil po sa taong yun. Pero suporta naman po kami sa gusto ng Kuya Dindo. Ang sa akin lang po, maging totoo rin po sana yung mga nakakaharap niya. Advice nyo na lang. Sa interview na ginanap sa Euro TV kani-kanina lang kung saan ay in-interview nga ang team nitong si Mr. Dindo Caraig, si Tito Mo, si Dondon at ang kanyang mami. Dito po ay nagsalita na si Dondon ng tahasan at talagang ikinagulat ng marami mga Lindo fans ang ilan sa mga statement na binitawan ni Dondon na kung saan sinasabi niyang dito lang po natin narinig na talagang may problema nga between na Team Dindo at sa team nitong si Joban at ni Annalyn. So kahit po pala may mga screenshots, may mga calls at may mga updates po sila patungkol sa dalawang ito, pero hindi nangangahulugan ito na talagang okay yung kanilang relationship. Sa kanya pong panayam, sinabi po ni Mr. Dondon dito na parang okay naman daw itong si Dindo Caraig kay Annalyn, pero yung mga nakapaligid lang kay Annalyn ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging magulo yung nasimulan nga ng Lindo. So may tinutukoy pong tao dito si Dondon sa kanyang mga statement, pero hindi niya po tahasang sinabi or hindi niya po pinangalanan kung sino yung tinutukoy niya. Kasi parang sinasabi niya may isang tao daw doon na nagpapagulo sa sitwasyon nitong si Dindo Caraig at Annalyn. So dahil po sa mga pagkakataong ito, lalo pong nanggigigil ang ilang mga Lindo fans na dati talagang todo suporta sa kanila. Ngayon ay tila baga nagsishift na at parang natitwist na yung kanila pong mga belief na parang nakakaamoy sila ng something fishy. So dahil dito kanya-kanya pong mga saloobin ng netizen ang naglabasan na tila baga meron pong pinagdadaanan ngayon ang dalawang kampong ito. Kasi kung tutuusin po, kung talagang sasadyain ni Dindo na pumunta po kay Annalyn, maluwag po ang kanyang schedule at sinasabi lang talaga nila na parang puro marami pong mga pinagkakabalan si Dindo, pero meron pong isang dahilan na hindi masabi nitong si Dondon kung sino yung taong humahad lang para silang dalawa ay magkita. Nakakalungkot lang na hindi man lang nabigyan ng linaw at tila baga lumalabo
no, yung samahan nitong si Dindo at si Analing. Totoo nga ba talaga na may kumokontrol kay Analing? Totoo nga ba talaga na wala talagang sariling desisyon si Analing dahil may isang taong nagdidikta sa kanya kung anong dapat mangyari at kung anong dapat maganap? Kasi matapos po nilang ilabas yung audio na umiiyak daw di umano itong si Analing at parang sinasabi niya kay Mr. Joban na wag nang ituloy yung dibu kung saan dito po nagsimula ang lahat. No, dito po nagsimula ang lahat ng mga problema. And for that, dito na po talaga nagkaroon ng parang nalungkot ang ilang mga netizen matapos nga na mangyari ang sa isang iglap, pinasaya lang nila yung mga netizen pero ngayon wala na po silang mga ganap na pinapakita. So dahil po dito talagang marami pong mga netizen ang nagdadalawang isip pa at tila baga kumukonti na po talaga at talagang humihina yung kanilang mga views. Marami pagkakataon na sinasabi nila na excited na daw si Analing, si Joban dahil meron daw isang taong darating sa bahay po nila, pero sinasabi tuloy ng netizen puro ganun na lang daw ang sinasabi nitong si Joban at si Analing pero hindi naman daw nangyayari. So ano na kaya ang ganap at ano na ba talagang estado nitong si Dindo at si Analing? Sino ba talagang totoong manggagamit? Sinasabi tuloy nila na parang si Analing talaga, si Analing daw ang nanggagamit kay Dindo, na bagay na parang mahirap naman paniwalaan, di ba? Dahil sa mga nakita natin sa kanilang dalawa, wala naman talagang naggamitan. Parehas po nilang ginawa yung best nila para talagang gumanda at dumami yung kanilang mga supporters. So sana nga lang wish nating lahat na matapos ng isyong ito at magbigay sila ng konkretong konklusyon patungkol sa mga issue, kasi there are times kasi na tinatanong si Joban patungkol sa issue na yan at parang ang sagot niya lagi siyang nagagalit, kaya tuloy mas lalong hindi nauunawaan ng mga netizen ang totoong ganap between Lindo, no, between Analing and Dindo Caraig. So ang request lang naman ng lahat is, kung tutuusin is baga parang obligasyon po nila na magbigay ng updates, kasi without those people who supported them all the way, diba, from the start, hindi rin naman din nila makakamit kung ano man yung mga tinatamasa nila ngayon. Always remember na itong mga content creators na katulad namin, without all of you guys, ay hindi rin naman magraran itong mga Facebook or lahat ng mga social media platform kung wala mga supporters na katulad ninyo. Kaya naman, it is very important na magpaliwanag sila sa publiko.